Yan, so bali magandang umaga po. Andito na tayo sa 11.5 hectares sa Plaridel, Quezon. Yan, ito po yung makikita ninyo, ito yung barangay hall. So hindi po ito kasama sa pinagbibili, bali donation na po ito ng 11.5 hectares. So dito na po yung magiging property natin, yung pong may likod na yon. Tapos yan po yung nakasama na binigay na 1 hectares dito sa tenants po ng may-ari ng 11.5. Pero sa 11.5 po, tangkal na po yung 1 hectares na binigay sa tenants. So makikita po nyo yung bundok na yon. So nandun po yung barangay road. So pagkagaling naman po natin ng provincial highway, so tinakbo lang po natin ito ng 10 minutes papasok dito. So ito po ang daan dito ay PD road pa sa ngayon ang papasok dito sa Plaridel sa pinagbibinta po na 11.5 hectares. So bago ko po ikutin ito, ako po si Erwin Sivera ng Art of Field Vlog ay muli na naman yung samahan sa ikot sa 11.5 hectares po. So dito po kami dadaan. So tara po, pasukin po natin yung 11.5 hectares. Yan, dito rin po pala, pasok din po pala ang 4 wheels. So mapapansin ninyo, ayun yung barangay road. Tapos na ito yung property. So pasok din po pala dito sa likod yung 4 wheels. So ginawa na po ng barangay. So ang property po ay may sakop na ilog. Ang pinakang property natin na pwedeng i-develop na resort. Maganda po ito at ang tubig po dito ay running water. Maganda ba kaya yung ilog dyan? Oo. Yan. Ganda ng ilog dito. Nandito po. Ito na yung sakop na. Ito pa. Ito. Sige po. Yung kabila ng ilog na yan. Pero dito sa may kabilang ito, hindi na dadadalan to. Hindi na ito. Yan, ito na po yung pinakandaan niya. Kung mapansin po nyo, pasok dito ang 4 wheels. Saka kadikit po tayo mismo ng karsada na. Ito na nga po yung barangay road na. Yan. So bago ko po ikutin ito, yung mga hindi pa dyan naka-like, subscribe, pindot na rin po yung ating notification para lagi po tayong updated sa mga video po nating ina-upload na property. So napakaganda po nitong investment na property na to. Napakalapit po natin sa barangay hall. Tapos marami tayong kapitbahay. Ito po yung binigyan ng 1 hektarya. Nagmamay-ari nito mga kalapitbahay natin. Yan. So kung inyo makikita, dito na po yung pinaka-boundaryhan ng 11.5 ano. Ito na po yung pinaka-muhon niya oh. Po yung pinaka-muhon. So dito na po yung 11 hectares na pinagbibili. So may ilog po itong 11 hectares na ito at may mga kalapitbahay na tayo sa area ng property na to. Yan. Ito po yung mga nyug o kababaan pa lang. So maganda ito. Papasukin po natin doon sa pinakang-loob pa para makita po ninyo yung pinaka-reality ng property na pinagbibili po. So bali ito nga po pala ay tatlong title ang 11.5 na TCT. So yung TCT title po ng 11.5 na ito, halos yung isa po ang nagmamay-ari ng tatlong nasa title po. So papasilip ko po sa inyo pinakang sasakupan niya ng ilog. So ito po yung ilog niya. So napakaganda po ng ilog niya. Yan, napakalalim din po ng ilog niya. So pwede po tayo mag-develop dito ng resort. So ito po ay nataib. Nataib po itong ilog na to. Ayan, nakapapansin po yung ilog niya. Napakalalim. Ito po yung nadadala ng 11. Pupuntahan ko pa po doon sa pinaka naluluuban pa ng property. So pinakita ko lang po sa inyo na ito yung karsada, tapos na ito yung pinakang ilog. Yan, so bali nandito po tayo sa loob ng 11.5 hectares. So ang nyug po nito ay nasa estimated natin ay 1.8 kapuno. So yan po yung pinakang ano niya, mga nyug niya. Yan, kagandahan at kalakasan mamunga. Tapos marami po siya na hardwood na kahoy. So dito po ay pasok ang sasakyan na sa 11.5. At may sinakupan pa tayo dyan na barangay road dun sa may taas. Tapos dito ay nasa atin pa yung pinakang source ng tubig na ilog. So take note sa mga gustong mag-cut po dito ng property. So hindi po ito binibigay ni seller ng cut by cut na sukat. So pinadalahan na po yung 11.5 hectares na tatlong title. So gusto niya po niyang mapisan ang pagkabili nito kasi may iwan daw po na part na mahirap na ibinta. Kaya ang gusto ni seller ay lahatan na yung 11.5 na tatlong title. Siya po halos lahat yung nakapangalan sa tatlong title. Yan, ito na po yung pinakang reality niya. Napakaganda sa mga investment, yung mga retirement at yung mga nangangarap dyan ng mga magkakaibigan na bumili ng lupa. So pwede na po nyo itong pisanin kasi ito ay 11 hectares na 3 title. So mamimili na lang kayo dito kung alin ang gumagustuhan ninyo na area ng lupa. So pero pare-pares naman po siya maganda ang pagkalupa niya. At ang kagandahan, may ilog na siya
So may nasasakupan siya lahat na ilog. Itong 11. Ito. Kuya di tayo tumawid. Napakaganda ng ilog na ito. Napakalinis. Kung yung mapapansin. Oh, napakalinis ng ilog yan. Makikita ninyo yung mga bato. Tapos ang ilog niya. Napakalinaw. Ano? Napakalinaw ng ilog. Tapos yung pinakang source ng tubig daw dito ng barangay ay may bukal. Yan, mapapansin po yung 11 hectares talaga napakaganda. So 1/8 ka puno na niyog ang nasasakupan. More or less. Yan. Yan, sa mga gusto mag-develop ng ganitong property na 11 hectares, no, pwede maglagay ng pools. Mapapansin po nyo yung ilog. Oh. Talagang napakaganda, napakalinis, at napaka-productive. Kung inyong mapapansin, napakalalaki ng mga hardwood na kahoy na pwedeng magamit pang pabahay. Ay, halos bumaybay na tayo ng ilog. Naka sapatos pa tayo pagpasok dito sa property. So ano pang iniintay nyo, makikita nyo aking contact number, ang WhatsApp and Viber po sa taas ng ating screen. Ano, ang daming kahoy. Ito, ang ganda ng property nya. Makapansin po nyo ang haba ng sinugsug na ilog na sakop ng ating property. Halos dito na tayo. So malaki ang 11.5. So ikutin po natin to para mapakita ko sa inyo. Yan. Ito po yung 11. Napakadami na produkto na niyog. Yan. Napakalalaki pa ng mga kahoy. At napakaganda pa ng ilog. Yan. So ito pong area na ito, nasasakupan pa ito ng 11 hectares. Napakalinaw talaga ng tubig niya. Napakalalim. Yan. Kitang kita sa ating video yung pagkalinis ng tubig niya. Saka ang daming buhangin. So pakikita ko rin po sa inyo dito yung mga magagandang kahoy sa area na to. Tara po, dito tayo sa may mga nyugan naman. Tara kuya, dyan sa may nyugan. Yan, kung mapapansin nyo yung mga nyug dito, napakaganda at napakalakas mamunga. Yan po. So ito po ay nasa 1/8, napaka-productive. So sa 1/8 po higit pa ito. At napakaganda po ng reality ng pagkalupa niya. So flat na area, may konting upland. Tapos ito, papansin ko may mga kawayan pang gawa ng bahay kubo, tapos may malalaking kahoy. Yan, flat na flat po itong area ng 11 hectares na to. So sa mga inuulit ko sa mga investment dyan, mga retirement, ito na po 11.5 hectares. Kung may mga kaibigan kayo, pwede na po ninyo itong paghati-hatian, i-avail po. Ito po ay napakaganda ng title, TCT clean title. So kayo na po ang mamimili sa area na gusto ninyo. Pero lahat naman po ito ay nyugan at pasok po ang sasakyan dito sa loob ng 11.5 hectares. At ang kagandahan po, meron tayong ilog na pwedeng i-develop na sa area na to na gawin nating resort. So dito makikita nyo yung napakalalaking kahoy. Kaya ano pang iniintay nyo mga ka-Art of Phil Vlog? Avail na kayo dito sa property na 11.5 na ito. Panalong panalo. So napakalapit din sa provincial highway ng ating property. So napapansin ko sa description na lang po ng video natin ilalagay yung mga bilang ng mga hardwood. Ay, hanggang dito po pala yung ilog. Ang haba talaga ng sinasakupan ng property na ilog. Talagang nasa loob ng property natin dumaan yung ilog po na sa 11.5. Napakagandang ilog, saka napakaraming kawayan dito pang gawa ng native house. Yan po, panggawa ng native house. Tas ang lalaking mga hardwood na kahoy. So panalong panalo. Pag i-avail nyo to, hindi na kayo bibili ng kahoy na pang native house. At talagang napakalalaki. Yan po, mga kahoy na yan, napakalalaki niyan. Yan na ito yung mga kawayan natin na sasakupan. Tapos na ito yung pinakamalaking kahoy. Yan po. Yan, pwede nyo paputol yan. Panggawa ng bahay kubo na native house. Ang dami pang mga kahoy po. Kasi ito pa rin yung nasasakupan niyang ilog. Yan. Ilog pa rin. So nasa loob po ng property na 11.5. Yan yung kahoy na malaki. Napapansin talagang napakalaking kahoy po niyan na hardwood. Yan. Talagang gadram yan. Yan po yung kahoy na sasakupan niya. 1,000 na po ang halaga niyan. So napakaganda pa ng tubig. Yan. Ilog. Dito pwede na nililiguan talaga itong area ng property na to. So sako pa yan. Mga kawayan na yan. Yan po. Yan. Nasasakupan pa rin po itong area na ito ng 11. So inikot natin.
lalabas tayo sa may karsada doon sa kabila. Makikita po nyo dyan yung mga boundaryhan naman natin dyan. So hawan yan. Pero hanggang dito sa pag-ikot ko talaga ang ilog. So sumanga siya may area na to. Yan, sumanga siya dito. Tapos yan. Kaya pwede tayo dito mag-develop ng resort. Pwede tayo maglagay ng fish pan. Nasa atin na po yan. Then may pagkukunan naman tayo ng source of water. Ang electricity naman walang problema. Nandito lang din po sa ating kalapit. Take note uli. Ang sasakyan pasok dito sa ating property na pinabibinta po na 11 hectares na to. Yan, so nadadalhan pa po yan mga nyug na yan. So dito itatawid na naman tayo ng panibagong ilog. Yan. Ilog pa rin. So nasa ating property po ang ilog. Ano? Napakaganda ng mga kawayan dito. Yan, ilog pa rin ito. Oh. Talagang tawid tayo ng ilog. Ilog pa rin. Yan, mga kawayan. Yan, puro ilog. Yung kabilang yung hawan niya. Ay, yan, boundaryhan ano. Hindi sakop yan. Hindi sakop. Ayan, yung karatig po na yan, nasa dulo na tayo ng kabila. Pero yung kawayan dito nasa ating sakop. Ang ganda pang paggawa ng native house. Oh, ang tutuwid. Yan po ay boundary na. Yung kabilang nyuga na yan. Dito na tayo, pag ganito na tayo. Ay, sa kuya, dito tayo. Dito tayo sa may pa-area pabalik. Oo. Yan. Yan po kabila na yan, hindi nasasakupan niya. Malinis na yan, oh. Yan, dito tayo. Yan, dito pa rin tayo sa property na 11 hectares, ano? 11.5. So yan, may malalim na spot niya, oh. So dami niyang porsyon na pwede pagliguan. Paikot talaga siya ng ilog. So nasasakupan pa po yan, oh. Talagang ang dami. Dami pa niyang nilalamang produkto ng niyog at dami niyang hardwood. Yan, ang dami niyang hardwood, oh. Yan. Yung sa kabila na yun, oh. Ang laki, no. Ito, ilog pa rin tayo paikot. Napakaganda nitong property na to. Mula kasi hanggang dulo. Yan, napakaganda nitong property na ito sa mga developer. Yan, yung mga developer na yan, oh. Yan, ang ganda ng ilog dito, napakalinis. Ang kagandahan ng property na to, wala tayong problema sa pagpasok ng sasakyan kasi mayroong right of way naman dito. At pasok ang sasakyan. So sa kapitbahay naman, wala rin tayong magiging problema sa kapitbahay. Take note lang po sa pag-iikot po ng property kung kayo mag-aabil dito. So kayo po hindi pwede nakasapatos. Katulad ko, nakasapatos, panay ang ikot ko, panay ang akyat ko sa mga taas. At talagang ang property po ay paikot-ikot lang ng ilog. Yan, pang ano talaga ito. Pang mga retirement talaga ito at mga investor. Yan. So napakarami po niyang produkto na niyog. At napakaganda ng reality ng pagkalupa niya. So yan, kung tayo may karsada na i-develop papasok dito, mangunguha lang tayo ng bato-bato dito sa ilog. So may panambak na tayo, napakaganda nito. Yan, talagang napakaganda ng property na to. Yan. Ang daming nyug, ang daming kawayan. Pwedeng gamitin natin pang paggawa ng bahay kubo, native house. Yan, oh. Yan, kung mapapansin po nyo, talaga napakarami nitong produkto na niyog na mabababa pa lang, oh. Konting linis lang, so makikita na natin yung kagandahan. So kontakin na lang po ninyo yung WhatsApp and Viber na makikita nyo sa taas ng ating screen na yan. So, talagang malaki masyado ang 11.5 hectares. So inikot natin. Pagbalik ko doon, dito ako dumaan kayo sa kabilang to. Dito ako lumabas. So nakakaligaw ang pagpasok sa 11.5. Yan. Kaya kung tayo pupunta po dito, i-tripping nyo ng personal to, napakaganda po. Pwede kayo maligo sa ilog. Magdala lang kayo ng bihisan, sabon. So makakaligo na kayo dito sa running water. Nasasakupan ng 11.5 hectares na pinagbibinta sa atin. Yan, oh. Kung nyo mapapansin, talaga napaka-productive at napaka-plat ng area ng 11. So may plat na may upland, may plat. So hindi naman siya totally plat na area. So may upland, flatland. Yan po yung reality ng pagkalupa ng 11.5. So ang kagandahan, marami na tayong kapitbahay sa area ng property. So pwede po itong resort. Pwede rin mag-alaga tayo dito ng mga manok, mga panabong na manok. Pwede rin po.
Yan o, napakaganda talaga. At napaka-productive. Yan po, napapansin ko lang konting upland. Yung area na yan, konting upland, saka dito. Pero hindi naman po kataasan. Banayad na banayad lang. Ang daming hardwood talaga pang paggawa ng bahay. Oh. Nasa tabi ng ilog. Yan, so dito naman tayo sa may kabila, no? Dito naman tayo sa pathway. So ito may plano po dito ang barangay. Ito po ilalaparan din ng 3 meters din. So pasok pa rin ito sa ating property. Itong pathway na ito, doon tayo galing sa kabilang nyugan na yon. Nasasakupan ng property sa kabilang may bundok na yan. Yan po ay nasasakupan pa ng 11.5 hectares yan. Makapansin po yung malaking kahoy na yan. Nadadalhan pa yan ng ating property ang 11 na yan. Yan po, nasasakupan pa yan ng 11 hectares. So umikot lang tayo, no, para mapakita ko sa inyo. Kahit di na po natin pasukin yung 11 hectares, so makikita naman po natin dito sa gilid. So doon ako dumaan sa kabilang gilid po doon. Umikot papunta sa loob. Tapos naligaw, lumabas sa magandang daan. Yan, ito na po uli yung daan. Ilog na uli, may ilog na uli tayo dito tatawiran. Yan na po yung 11, no. Napakaganda talaga, oh. At napadami pang kapitbahay sa area ng property na to. Hindi tayo maliligaw dito. Yan, no. Ang daming kapitbahay. Malapit ang kuryente. Oo. Ayan, poste ng kuryente. Kagandahan, pasok ang 4 wheels. Yan ang kuryente. Saan saan nagbalagbag po ang mga wire ng kuryente. Ito. Ginagawang feeder. Ito yung PD road na. Ito po yung PD road. Tapos yan yung property. Yan na. Yan po yung property. Yan. Ang ganda. Ito naman yung PD road. Malapit sa barangay hall yung pinasukan po natin. Pero pasok din dito ang 4 wheels ngayon tag-init, yung mga Raptor matataas na klase. Yan po. Ito. Yan yung property. Area na yan. Hindi lang po tayo nakarating sa may taas na yan at napakasukal na po. So ikutin lang natin sa may area na to. Pasisilip ko lang sa inyo yung pinakang property niya dito kita. Yan po. Yan, makikita natin dami pang fruit bearing tree. Ay, may tubig lang karsada, hindi tayo po, karsada, mga kahoy. Ayan po yung 11. So dito na lang tayo, hindi na tayo makakadiretso. Kung tayo makapunta dito, Ito pala sinasabi. inuulit ko, take note sa mga buyer na huwag po tayo magsasapatos. Kasi pwede naman tayo umikot dyan sa may taas na yan. Oh. Pathway. Ayan, pathway sa may taas na yan. Pwede natin silipin niya kuya sa may taas. Sisilip po, pipisto ko sa may kabila na yon. Ayan po, dito yung sinasabi ko kanina, doon ako nakapisto sa may baba. Ito na, yung karsada. Ayan, bali, nabukal po ang karsada. Pero yan naman simintado, matigas po yan. Ayan, matigas yan. Yan po yung property, ang lalaking kahoy, oh, kahaba. Oh. Kahoy na yan. Oh. Ito yung PD road. Yan po, nasasakupan ng ating... Para sa ko pa ito. Ito, kabila to. Para sa ko pa ito. Sako pa raw po ito. Yan. Sako pa po ito ng 11. Itong masukal na area na to. Ang kagandahan po, may ilog, may karsada, pasok. Ganda ng property niya. Ayan po. So, yung mga buyer po na gusto po ay ganitong property, contact na po kayo sa ating contact number dyan. Ang WhatsApp and Viber po, ano, na makikita nyo sa taas ng ating screen na yan. So, hanggang dito na lang po. Thank you for watching Heart of Pearl Vlog.